Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito hong bagong panukalang batas na inihain po dyan ho sa House of Representatives, ano po, no? Ito po'y patungkol mga kabida sa bagong death penalty para doon ho sa mga corrupt public officials. Take note ha, corrupt public officials. Nako, marami hong matatamaan dyan, ano? Okay, alright. Now, ito pong naturang panukalang batas po ay inihain po ni Congressman Kimir Adan Olazo ng Zamboanga City 1st District, ano po, na? At ang layunin po niya dito mga kabida ay parusahan po itong mga corrupt public officials, okay? Ma-elected ka man o ma-appointed official, okay? Wala hong ini-spare po dito, no? Itong panukalang batas na ito, ano? Pakinggan po natin ito pong balita. Death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Yan ang panukala ni Zamboanga 1st District Representative Kimir Olazo sa kanyang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Sakop nito ang Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay na mahahatulang guilty ng sandigan bayan sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Pero hindi naman daw agad-agad ipa-firing squad ang opisyal para masiguro ang due process. Dapat daw ay kinatigan na ng Korte Suprema ang desisyon at nagamit na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedies sa kanyang kaso. Dati nang pinatutupad ang death penalty sa bansa hanggang sa tuluyan nitong winakasan noong 2006. Ayun, sapul na sapul po mga kabida, no? Ang tanong po dito is, may pasa po ba ito, no? Diyan ho sa House of Representatives. Yun yung malaking tanong po dyan, ano? Kasi ho, ang sabi po ng karamihan po, na may mga corrupt officials dyan ho sa House of Representatives. Hindi naman po lahat kasi ho, siguro may mga matitinong mga mababatas po natin dyan, ano? Pero may mga corrupt officials daw dyan, ano? Okay? Now, possibly, itong mga sinasabi po nilang corrupt officials ay maghahanap po ito ng paraan para hindi po ito may pasa, no? Dyan ho sa House of Representatives, ano po, mga kabida. Actually, matagal na yung panukalang batas na ibalik yung parusang kamatayan, ano? Okay, matapos po itong pinawalang bisa po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ano po, no? Okay? Marami na pong nag-propose, pero hindi ho umubra po mga kabida, no? Okay? Ito, panibago na namang panukalang batas. At this time, weird masyado po ito, parang babalik po tayo sa medieval age po dito mga kabida, no? Okay? Firing squad, mantakin nyo yan, di ba? Firing squad. Kaya nga ayaw po ng firing squad noon, okay? Kasi ho, napaka-brutal yung uri po ng death penalty, ano po, mga kabida. Kaya nga pumayag nung una, nung time po ni ERAP, yung lethal injection, ano? Okay? Kasi mas humane masyado yung lethal injection po mga kabida. Kasi matutulog ka lang eh. Hindi mo mararamdaman yung sakit, ano? Unlike po dito sa firing squad, minuto-minuto mga kabida, papalapit pa yung bala sa'yo, parang ano ka na eh. Stress na stress ka na eh. Di ba? Di ba? Yung araw po na binibilang po ninyo, no? Bago dumating yung araw na i-execute ka, parang stress na stress ka na dyan, ano? Diba? So, mentally tortured ka talaga. Okay? Unlike po dito sa lethal injection, kahit na po mentally tortured ka, at least, okay, matutulog ka lang, ano? Medyo may kaba na, kasi alam naman na mamamatay ka na, ano po? Pero at least hindi mo mararamdaman daw yung sakit, ano? Unlike ko dito, medyo kakaiba po ito, no? At I think para sa akin, marami pong mag-o-oppose po dito, mga kabida. Lalong-lalo na po itong simbahang Katoliko, ano? Yung ayaw po ng death penalty, ano? Yung mga advocates po ng anti-death penalty po, mga kabida,
baka ho ulanin po ng protesta po itong House of Representatives, ano? Saka inihain pa lang itong batas na ito, panukalang batas na ito, kinontra na po ito mga kabida ng isa sa mga congressmen dyan ho sa House of Representatives. Ano po? Ito pong si Congressman Ortega po mga kabida, kung hindi ako nagkakamali, from Zambales. Ano? Ang sabi po ni Congressman Ortega, hindi ho napapanahon. Ano? Tsaka pangalawa, hindi ho daw ito garantisado na kapag mako-convict at mahatulan po ng bitay, mawawala daw yung korupsyon, ano? Hindi naman talaga perfect yan no? Kahit na gaano kaganda yung batas, hindi ho talaga 100%, no? Na ma-address yung problem, ano? Meron talaga yan. Hindi talaga yan mawawala, no? Pero at least, meron pong reduction, di ba? Ma-minimize mo yung crime, ano? Pero para sa akin, pagdating ho dito sa corruption, mga kabida, botong-boto talaga po dito sa death penalty na yan, ano? Kasi po, ang corruption kasi, mas matindi pa ito kaysa sa heinous crimes, no? Kung may heinous crime man na may tuturing po natin, itong corruption, graft and corruption. Kasi hindi lang po ilang tao ang maapektuhan ho dito no? Lahat po tayo, lahat ng mga Pilipino apektado po dito sa corruption na ito, no? Unlike po dito sa sinasabi po nilang mga heinous crimes like murder, isang tao lang yung mabibiktima diyan ano? Okay? Ito matindi. Graft and corruption. Halos nandiyan na lahat yung mga heinous crimes, no? Yung mga krimen like murder. Okay? Para kang pinatay dyan, no? Sa graft and corruption, Para kang ninakawan dyan, no? Para kang hinold up dyan. Para kang kinidnap dyan, no? So, halos lahat na pong mga heinous crimes, to name them, no? Andyan na po sa graft and corruption. Kaya, dapat na ito po ay ma-address po ng pamahalaan po mga kabida, no? Kasi ang tanong kasi dyan, sino pong mag-a-address dyan? Halos naman siguro daw, no? Na nasa pamahalaan po ngayon ay involved sa graft and corruption, ano? Okay? Wala naman dong mga nasa gobyerno ngayon na hindi ho involved sa graft, no? Mga kabida. Pero I don't think lahat, no? Hindi po ako naniniwala na lahat po ay involved. May mga matitinong mga politiko at saka mga appointed officials po natin, ano? May nagtatrabaho lang talaga, no, para po sa kapakanan po ng taong bayan po mga kabida. Okay? Now, para po sa akin, ang take ko dito is malabo, no? Malabo talaga. Ako, gaya ng sinabi ko po kanina, ilang beses na po na may nag-attempt na magpasa po ng panukalang batas, death penalty, pero bigo po sila, no? Hindi ho pumasa dyan ho sa House of Representatives. Tanungin po natin yung mga mababatas kung bakit ayaw po nila, no? Okay? Ang biro po ng iba, baka ayaw po nilang mag-backfire daw sa kanila, no? Mga kabida. So, para ho sa inyong mga comments and your reaction, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please do subscribe and just click the subscribe button, click the notification bell, click also all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po mga kabida.